Kinikilabutan ako ka Tegram. Naawa ako actually. Isang naramdaman ko po is naawa ako. Yung pattern ng isip niya magkakulay na nung mga taong uhubog sa kanya ngayon. Hindi, no? Please sa mga makakausap po si Kuya Dave, gabayan po ng maayos. Buhay po nung ibang tao yung mapapahamak dito. Ayun po, start po muna natin. Heads up lamang po ang pag-uusapan po natin sa video na ito. Is tungkol nga po dito sa nabanggit ni Tech Jun na kinikilabutan, naawa at the same time natatakot po siya sa pag-iisip na meron na si Dave ngayon kasi nga inuulit nga po niya na yung pag-iisip ni Dave is kakulay na nga po ng pag-iisip ng mga taong sinamahan niya or yung mga tinatawag nga po nilang wakwak. So nakikiusap si Tech Jun sa mga sinamahan ni Dave na gabayan ng maayos si Dave kasi kahit ako is napansin ko talaga ibang-iba na talaga magsalita si Dave compare noon na nasa Manalastas family siya sa ngayon na nasa ibang mga kamay na siya. So ipagpatuloy po natin. Natatakot ako sa magiging direction ng ni Kuya Dave sa niya. Nakakatakot na talaga yun. Baka Di ba ako nga tinawagan ko pa nga si Ballpoint Man, sabi ko, huwag mo yun si Dave. Walang si Dave, yung mga matatanda. Nakiusap pa talaga ako sa kanya. Na huwag niya tirahin. Di ba, pinapunta ko pa dito, mag-usap-usap. Yan, sila Tito Ding, nakaharap yan. Na huwag naman yung pagsalita ng mga ganun salita. Ayan, doon pa lang po sa ginawa ni Tech Poren, yung initiative niya na kausapin si BPM or si Ballpoint Man. Kasi nung pinakaunang mga ginawa talaga na reaction video ni Ballpoint Man about kay Dave is grabe talaga yung mga bad words, yung mga masasakit na salita para kay Dave. So, hindi po matanggap ng Techram family yun, especially nila Tech Poren, Techram, ni Tech Jun. Kaya ipinatawag nga po nila si BPM, kinausap. At yun, naging maayos naman kasi ayaw talaga nila na makarinig or may mga kumbaga below the belt na mga words na masasabi para kay Dave. Doon pa lang po isang patunay na po yun na talagang mahal nila si Dave at ayaw nila na kahit na ganoon pa man ang nangyari is ayaw po nilang masaktan si Dave. Kaso nga lang iba na yung nangyayari ngayon, di ko alam. Imbis na maramdaman sana ni Dave yung pagmamahal ng Manalastas, even though ganoon po yung kanyang ginawa, is mas lalo yatang na dahil nga po sa sulsol ng mga nakapaligid sa kanya. Kinikilabutan ako ka Tegram. Naawa ako actually. Isang naramdaman ko po is naawa ako. Yung pattern ng isip niya magkakulay na nung mga taong uhubog sa kanya ngayon. Hindi, sa mga manonood lang. Oo nga po, no? Kakaulay na talaga ng mga wakwak yung pag-iisip ni Dave. Kaya natatakot si Tech Jun na naawa, kinikilabutan kasi kung magpapatuloy po yung ganoon, masasanay si Dave na ganoon po yung kanyang pag-iisip. Possible na may chance talaga na mapapahamak ito. Kaya natatakot si Dave sa mga ganoon. Kaya nakikiusap nga po si Dave, si Tech Jun na gabayan ng maayos si Dave. Yung basta iba na kasi talaga, iba na talaga, promise. Sa manonood lang ito ba yung anak na gusto mo? Nung bang nandito siya tsaka yung nandun, alin ba yung matino sa napapanood mo? Dun sa tanong ni Tech Poren, mas matino syempre yung andun siya sa Manalastas family kasi every time na lumalabas si Dave sa mga videos, yung mga sinasabi niya is may marespeto yung mga sinasabi niya ba, tapos maka-Diyos, ganoon. So yun po yung isa sa mga dahilan kung bakit nga ba mas lalo siyang hinahangaan ng mga tao dahil nga po dun sa napakagaling niya magsalita, marespeto, maka-Diyos. Compare ngayon na parang merong galit talaga sa puso na yung mga sinasabi at kumbaga wala nang karespeto sa mga taong nag-alaga sa kanya, mga taong itinuring sana siyang anak, kapamilya. Sabi niya kasi, kaya daw siya ganun magsalita, panoorin daw muna yung mga video daw natin. Kaya kung bakit daw ganyan siya magsalita. Sana nga nanood siya. Baka kasi yung response niya, galing na lang sa sulsul ng mga wakwak sa kanya. So yun pala yung dahilan ni Dave. Kaya gano'n na daw siya magsalita dahil
sa mga sinasabi ng family Manalastas sa kanya sa mga lives nila. Pero yun nga, kung napanood sana ni Dave yung lahat ng mga yon, kasi ang ginagawa lang naman nila Tekram or ng Manalastas family, sinasagot lang naman nila kung ano yung ibinabato sa kanila ng mga taong kumakampi kay Dave. Siguro hindi alam ni Dave yun at baka akala siguro niya na talagang pinagkakaisahan siya, sinisiraan siya ng pamilyang Manalastas without knowing na sinasagot lamang ng pamilyang Manalastas yung mga akusasyon or mga aligasyon sa kanila ng mga taong kakampi ni Dave. Ang totoo doon, panoorin mo yung live, yung flow. At saka kung sinasabi mo na gusto mong makipag-usap nung pinakauna pa doon sa inyo sa parola, hindi yun yung napag-usapan. Inaano mo na doon nang mag-uusap sa parola. Ang final yung napag-usapan is dito sa barangay ng Mapaniki kasi nga kukunin nyo na yung gamit after mag-usap. Tapos nag-reply pa nga si Nanay Apple na wala daw sasakyan. So na wala daw silang sasakyan, di sila matutuloy. So ano lumalabas doon? Kahit si Nanay Apple, alam niya na dito mag-uusap, hindi sa parola. Ayun. So yun po yung dahilan kung bakit tinawag na immature ni Dave si Tekram at ang Manalastas family dahil nga po hindi daw tumupad sa usapan. Which is, ang usapan naman pala sana is doon nga po mag-uusap sa sa lugar or sa barangay Mapaniki. Then after that is diretso kila Tekram para kunin yung gamit. Pero yung pinapalabas kasi ni Davis is doon sila mag-uusap sa parola tapos hindi na tumupad sila Tekram, which is doon sa ipinalabas or ipinakita na the video nila Tek June. Kitang-kita naman doon at malinaw na ang usapan nga po is sa Mapaniki, Pampanga or sa lugar nila Tekram po mag-uusap para makuha diretso yung gamit at hindi po doon sa parolas na Then, yun, ang sabi pa nga ni Dave doon is nag-antay sila hanggang alas 3. Pero, within that day is maraming mga nangyari na siguro nakalimutan ni Dave or something kasi alas 9. I mean, yung sabi kasi ni Dave na ano ba yun? Nag-uusap daw sila na mag-uusap sila doon sa parola, mga 11 alas 12. Pero 4 AM pa lang is andun na sila Tekram. Then napag-usapan na nga po nila Nanay Apple na pupunta na dapat sila ng Pampanga, sila Dave kasama si Tito Francis. Then by 9 AM tumawag si Nanay Apple, nakipag-usap kay Tek Poren. Then before 12 noon that day pa rin is nakausap ni Tek Poren si Dave at yun nga na nakapag-desisyon na doon na nga pupunta sila Dave sa Pampanga. Then 12:13 PM is nag-text si Nanay Apple na hindi na matutuloy, ganyan. So, yung mga sinasabi ni Dave na nag-antaya lang hanggang alas 3, hindi sumipot, is walang katotohanan dahil nga po, ang buong katotohanan is nag-uusap sila na doon magkikita or mag-uusap sa barangay nila Tekram para kunin na diretsyo ang gamit. Ayan. So anyway, sana wag nang lumaki pa ang gulo na ito, sana is maging maayos na ito. Nang sa ganun is maging okay na nga po ang lahat. So, God bless po sa ating lahat at bye for now po.